Tama? Hindi ka pipilitin, may sakit eh. Hindi makakapagtrabaho yan o hindi makakapag-aral ng maayos yan. Bakit? May sakit eh. Isa po sa napakahalagang bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin, ipagalingin tayo. And so, as I was thinking, I'm preparing something that after we have shared, we can wait upon God and allow Him to touch us and bring healing sa ating mga buhay. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Alam niyo po, marami sa inyo, you will agree with me na ang ating Diyos na sinasamba, di ba siya yung noon, ngayon, at magpakailan pa man. Siya ang kahapon, ngayon, at He is the God of the yesterday, right? The God of today and the God of the future, tomorrow. Meron po tayong talata niyan. God is the same. He does not change. He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, sa clown ni Lord ang lahat ng panahon sa buhay natin. Tama? Ibig sabihin, diyan sa ating outline, nilagay ko po para maging maliwanag sa atin, dahil siya ay Diyos ng nakaraan, kahit ano po ang nangyari sa ating mga buhay noong nakaraan, pwedeng hilumin ng kanyang pagmamahal. Amen? At dahil siya rin po ang Diyos ng pangkasalukuyan, kung siya ang Diyos natin ngayon, pwede tayong magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Amen? We can have intimacy now with God. Pero intimacy po, mangyayari lang yan kapag alam mo kung talagang sino ka dahil kay Kristo Jesus. Yung iyong tinatawag na identity kay Jesus Christ. Pero alam din natin na ang Panginoong Diyos ay hindi lang Diyos ng nakaraan, siya rin po ang Diyos natin ngayon. Siya rin ang Diyos sa hinaharap. So kung tutususin, ngayon nasa Diyos tayo, ngayon Kristiyano tayo, ang ganda pong malaman na meron tayong Diyos na magpapagaling sa ating nakaraan. Meron tayong Diyos na magiging kasama natin at malapit sa atin. At meron tayong Diyos na maaasahan, mapagkakatiwalaan sa ating kinabukasan. Kaya laging sinasabi ng marami, alam mo, pagka ang Diyos na sa'yo, actually you have everything. We have everything if God is with us. Marami po sa atin naka-experience ng pagbabago ng Diyos sa atin, naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Natuwa tayo dahil ngayon nagkaroon ng panibagong takbo ang buhay natin. But you know what? Nakakalungkot pong sabihin, pero maraming Kristiyano, they may not be really sick physically, but they're still sick in the inside. Ito ang problema eh. Lahat po tayo, walang exempted sa atin, ay nakaranas ng masaktan, masugatan, meron kang pasa. No? Iba hindi pasa, may peklat. Halos lahat po tayo, walang kaisa sa atin ang pwedeng yung sabi hindi nakaranas ng masaktan. Marami sa atin, hanggang ngayon, napakaklaro pa ng larawan ng pain na dinaanan mo. O kaya yung tawagin na nating injustice na nangyari sa buhay mo. Mga kwentong mapapait, masasakit. Mga panahon na sa tingin natin ay parang pinabayaan tayo ng Panginoong Diyos. Pag tayo nasa pain, sinong tinatawag natin? Si Lord, di ba? At ang gusto natin gawin, Lord, alisin mo yung pain. Pag hindi inalis ni Lord yung pain, hindi natin maintindihan kung bakit hindi niya inaalis yung pain sa buhay natin. So sometimes we come to a point and we feel that God has forsaken us. Andiyan pa kaya si Lord? Nangunguna pa ba kaya siya sa akin? Siya pa kaya ang may hawak ng buhay ko? O kailangan ako ng bahala? Ako nang manguna? Gawin ko na yung gusto ko? Nandiyan pa ba si Lord? Maaring meron po sa atin, meron tayong mga nagawang mga bagay na hindi natin gustong gawin, mga bad decisions sa buhay. Yung iba sa inyo, pastor, hindi lang bad, very bad po eh. Nabankrupt ka, nalugi ka, you made the wrong decision. Minsan, iniisip mo, siguro, pastor, kung nakapagtanong lang ako kay Lord, di sana nangyari to. O kaya, desisyon na may kinalaman sa
relasyon mo sa pamilya mo, sa anak mo, sinisisi mong sarili mo. At minsan, kahit hindi mo sabihin, may tanong ka sa isip mo at sinisisi mo ang Diyos. Pero may mga panahon po, kung siguro bibigyan lang tayo ng pagkakataon, tatanungin natin, Panginoon, ano bang nangyari? Bakit pinabayaan mo ako? Kasi alam nyo, ganito yun eh. Tayo dumadaan sa problema kung ano-ano mga sitwasyon dinadaan sa buhay, pero may mga panahon pagka nakapag-isip-isip tayo, inisip natin, Lord, makapangyarihan ka, ba't di mo ko pinigil? Dumarating talaga sa punto sa buhay natin yun na tiniisip natin, Lord, iniwan mo yata ako. Nung mga nakaraang Sunday, sabi ko sa inyo, iba't iba yung mga poison at lason at maling mga kaisipan na nilalagay ng demonyo sa isip natin. Niisip natin, Lord, bakit ganon? Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, bakit iniwan mo ako? Meron pong isang napakahalagang katotohanan, gusto ko pong iwanan sa inyo, gusto ko pong maging maliwanag sa atin. Alam niyo po, amazingly po, maski ako sa buhay ko nagugulat ako dahil yung mga panahong akala ko wala doon ng Diyos, at hindsight, magugulat ka dahil ang liwanag ang kamay ng Diyos nandun. Hindi mo lang nakita. Grabe ang Diyos eh. Alam niyo po, ang Diyos hindi kailanman na-insecure sa atin eh. Amen? Hindi siya insecure. Diyos siya eh. Hindi siya helpless. Tayo helpless. Ang Panginoon hindi helpless. Sovereign siya. Walang hindi siya kayang gawin. Supreme ruler siya. Walang hindi siya kayang i-accomplish. Diyos siya. Na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito po napakahalaga na gusto kong maintindihan natin. Napakahalaga po nito. Ang Diyos po, kahit kailan, hindi nagiging absent sa buhay natin. Kahit kailan. Sa lahat ng panahon, present siya. Kahit dun sa panahon, akala natin wala siya doon, present siya. Maraming beses akala natin wala doon si Lord. Akala natin pinabayaan tayo ng Panginoon. Akala natin dahil sa dumaan tayo ng problema, wala doon si Lord. Nung nagkaroon ako ng pain ng 5 taon, akala ko, Panginoon, pinipilit mong isipin, nandiyan ka, pero hindi kita maramdaman eh. Diba? Pinipilit mong isipin, you are sovereign, you're still working sa sitwasyon ito, pero hindi ko makita eh. But the truth is, ito po yung truth. Alam niyo po, ang relationship natin sa Panginoon, nakabase sa faith eh. Nakabase sa ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. It's not based on our feelings. Problema nating tao is, we want to base a lot of things po, if not all of the things sa buhay natin sa ating feelings. Pero ang relationship natin sa Panginoon, tandaan po natin, is based on our faith. Pananampalataya natin, sapagkat sinabi niya, paniniwalaan ko siya. Sapagkat sinulat ng kanyang salita, paniniwalaan ko, pangahawakan ko. Alam niyo, isang magandang bagay sa ating Panginoon, tanggapin natin ang katotohanan. Yung ating mga pain, yung ating mga struggle sa buhay, kaya niya lahat kunin ito at hubugin ito para matupad niya yung kanyang kalulhatian at yung kanyang layunin sa ating mga buhay. Amen. Yun mo, alam niyo, ako po ay lumaking anak ng pastor. Ang tatay ko, pastor. Alam ko, iba sa inyo, nabanggit ko na ito. Nakita ko po yung ibang mga lingkod ng Diyos sa buhay nila, kung paano sila nanampalataya, nagpatuloy sa kanilang relationship sa Panginoon. Nakita kong isang bagay po. Ano yon? Lahat sila may kanya-kanya mga pain na dinaanan sa mga buhay. Pero isang bagay nakita ko, yung mga panahon na may pain sila sa buhay nila, bukas yung kanilang puso sa Diyos. Amen? Hindi nagrebelde sa Diyos, kundi nanatiling nagtitiwala pa rin sa Panginoon. I think the best stance for us is accept that there is a God who is sovereign and powerful. And there are lots of things in life that we do not really understand. Much as we want to, pero may mga bagay din natin kaintindihan. And we ask the Lord, why? Bakit, Panginoon? Alam niyo, kung hindi tayo alis sa kanyang kalagayan, it's sad because we will be dragging that kind of doubt and that would cause us to become sour and bitter, di ba? Nagiging para tayong ampalaya, di ba? Nagiging mapait tayo, right? And instead of us rejoicing, we're enduring. Instead of really, experiencing God's goodness,
Pinipilit lang natin magpatuloy. We just kind of like, harapin na lang natin to. Ganito lang talaga siguro. But the truth is, we're not healthy in the inside. And what I'm telling you ngayon pong hapon is this: God, our Father, is a good God. Allow our Heavenly Father to extend His healing touch upon you today. Amen? Gusto ng Panginoon abutin tayo. Gusto ng Panginoon pagalingin tayo. In fact, it was Henry Nouwen who made that statement. Sabi niya, all of us are wounded healers. Lahat tayo may mga pain, may mga dinalang mga sakit o pasakit. Lahat tayo may mga sugat. Lahat tayo nakaramdam ng pain. Walang kaisa sa atin ang hindi nasaktan. Bahagi po ng buhay yan eh. At may mga time po, we look like we're okay, we're strong, we're doing well, we're smiling all the time. Pero lahat tayo may mga, tawag dito, may mga scars. Yung iba mga peklat na yan, tuwing nakikita mo, bumabalik sa iyo yung sakit. Kahit magaling na, di ba? Yung iba naman, pag tumingin doon sa kanilang peklat, naaalala nila kung ano yung ginawa ng Diyos na maganda sa buhay nila at ngumingiti na sila dahil sa nila, patunay ito na may Diyos na makapangyarihan at nagpapagaling. Patunay ito na mayroon Diyos na mapagbiyaya. Patunay ito na mayroon Diyos na walang hindi kayang gawin. So, dalawa yung klase ang response dito. Lahat tayo may peklat, yung iba tumiting sa peklat and sabi, bakit nangyari to? Bakit hindi mo ko iniwas? Sana hindi nangyari to sa buhay ko. Pero I'll tell you what, even Jesus is a wounded healer. Kaya meron pong authority yung pagsasabi na, come unto me, because alam niya po yung pain, alam niya kung anong ibig sabihin ng iwanan, i-betray, masaktan, sugatan, sampalin, suntukin, hagupitin. Alam ng Panginoon kung paano ang ibig sabihin nun. He went through all those nakalagayan sa buhay. Alam niyo, nakakatuwa. Let me just speak from my own experience. Hindi po ako exempted. I went through lots of pain and even sometimes mga panahon na parang wala akong makitang sagot sa aking pinapanalangin sa Diyos. And meron po mga panahon na I would say, Lord, pag nangyari sa akin to, nangyari sa akin, hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, Panginoon. But you know what? Isang bagay na sumpungan ko po sa Panginoon. Totoo na ang kanyang biyaya talagang sapat. Kasi pag nandun ka na sa ganong kalagayan, magugulat ka dahil doon mo makikita, doon mo mararanasan ng personal sa sarili mo na totoong mapagbiyaya ang Diyos at ang kanyang biyaya sapat para sa ating mga dinadaan ng mahigpit na sitwasyon sa buhay natin. Doon po sa mga pain na dinaanan ko sa buhay ko, doon ko nakita yung presence ni Lord na hindi nangiiwan. Kahit hindi kita pagagalingin ngayon oral, andito ako, hindi kita iiwanan. Subukan ko pong humingi ng prayer sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako, hindi pwedeng hindi. Magpipreach ako. Or, Lord, magti-teach ako, Panginoon. Handito pa naman ako sa ibang bansa, Panginoon. Ini-expect nila, I'll be able to bring out something, give out something, Panginoon. Lord, you have no choice. Heal me. Nasubukan ko pa mag-pray ng ganon. Noong nandun po kami sa Italy, kasama ko si Merritt na I was in pain all over my body. Kung kailan nandun ako, nagkaroon ako ng pain all over my body. Sabi ko, Lord, you have to heal me. Hindi ko hahayaan. I-review ko yung pain. Kasi yun ang isip ko eh. Pero alam mo, may sinasayang Panginoon, hindi ko tinatanggap eh. Sabi ng Panginoon, hindi pa rin ba ako sapat sa'yo? Hindi ko alam yun eh. Kasi matagal na panahon, I operate in my own strength. I operate in my own understanding. And what I want to do, I want to do. Ito yung paraan na alam ko, may magagawa ako, may bibigay ako, may maiiwan ako doon sa mga tao. And may mga panahon, sabi ng Panginoon, anak, tapos na yan. Gusto kong matuto kang magtiwala at umasa dahil ang pinakamatinding regalo ko sa iyo, hindi yung paraan ng pagtuturo mo, pagsisermon mo, kundi yung nandito ako at hindi kita iiwanan maging sa panahon na ganitong dinadaanan mo sa buhay mo. Nakita ko po na yung pain, pwedeng lagyan ng Diyos ng purpose eh. Yung pain, pwedeng maging gain.
Kasi walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya lang ang problema natin, amen, ang problema natin, may tendency tayo magrebelde. Hindi kasi nasunod yung gusto ko eh. Hindi kasi nangyari yung panaginip ko, yung pangarap ko para sa buhay ko, para sa pamilya ko. Sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang, kung talagang kikilalanin natin siya Diyos, kilalanin na natin sa Diyos ng pagmamahal, ano man na nangyari sa nakaraan, pwede kanyang pagalingin eh. Pwede niyang pagalingin yung ating mga nakaraan. Pwedeng ayusin ng Diyos yung ating pananaw sa mga nangyari sa nakaraan natin para tayo maging healthy. Para maging blessing. Mahirap kung hindi healthy, spiritually speaking. Mahirap. Meron kang issue na dala-dala sa sarili mo. Meron kang hurt. Meron kang pain. Meron kang doubt na dala-dala sa sarili mo. And I'm trying to say na meron tayo yung Diyos. At yung Diyos na to, hindi lang siya concerned ngayon, hindi lang niya gustong maging malapit sa Kanya ngayon. Ang gusto ng Panginoon, pati yung mga nangyari sa buhay mo nung nakaraan, buhat nung nagkaisip ka, gusto niya na kunin lahat ng iyon at pagalingin. At yung pain gawing gain, yung pain lagyan ng purpose, yung scar gawing star para sa kalulatian ng pangalan niya. Pero sasabihin ko sa inyo, ito po ang totoo because our God wants to heal us of our pain, of our past lives. Pero alam niyo po noon, nung una po akong pastor, sabihin ko po ang totoo sa inyo, ako po ay mayabang na pastor. Ngayon, mayabang pa rin, mas magaling na lang ako magdala, no? I was 21 years old when I started pastoring. Akala ko akong sagot sa problema ng mga tao. Yung pala, sila ang sagot sa malaking problema ko. Kasi doon sa mga panahon na yon, doon ako tinuruan ng Panginoon. Doon ako binasag ng Panginoon. At hindi natapos doon, hanggang nandito na ako sa Hong Kong, binabasag pa rin ni Lord yung pride. At dinadaan ng Panginoon yan sa mga iba't ibang klaseng pain, physical pain, emotional pain minsan, iba't ibang form ng pain, variety ng pain. At dahil sa mga panahon na yan, sumusumpong yung ating pagiging rebelde, yung gusto nating mangyari, gusto nating igiit sa Panginoon, lumalaban tayo sa Diyos para bagang kaya nating labanan ng Diyos until dumating yung point na huminahon ako, sabi ko, hindi naman pala kayang labanan eh. Tsaka walang punto na labanan kita. Turuan mo nga akong magtiwala. Turuan mo nga akong tanggapin ang katotohanan na hindi ako ang sagot, ikaw. Na hindi ako magaling, ikaw. Hindi ako ang solusyon, ikaw ang solusyon, Panginoon. At doon sa mga panahon na yon, be-break ka ng Panginoon. And God broke me. And sa mga panahon na yon, I've learned to, yan ang isa sa mga pinakamatinding natutunan kong ginawa ng Panginoon is to learn to really love people. Dati wala akong pakialam sa tao. Mukha lang meron, pero wala. Di naman po ako perfect ngayon, pero nakita ko na merong malalim na ginawa ang Diyos sa puso ko. At hindi ko yung pwedeng ipagyabang kasi biyaya lang ng Diyos sa buhay ko yun. Pero yung sinasabi ko sa inyo is this, gusto ng Diyos pagalingin tayo. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang naging sitwasyon mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa asawa mo, ano man po, walang exempted. Gusto ng Diyos, i-heal ka eh. Gusto kong sabihin sa inyo, doon sa mga panahon na yon, doon natin makikita at madidiskubre na totoong mapagmahal ang Diyos na walang hindi siya kayang gawin, walang hindi siya kayang ayusin, and in His own time, He is able to make all things really beautiful. Si Julius may sinasabi sa akin, isang lalaki na magaling mag-keyboard, kahit anong instrumento, pastor, kaya niya, kahit patalikod, kaya magtugtog. Saan ka nakita? Nakita ko sa YouTube, tumutugtog na nakatalikod. At ang matindi pa dito po, alam niyo po, ang husay-husay ng lalaking ito, ang pangalan si Jezreel, bulag po siya. Bulag siya. Ewan ko kung buhat bata, pinanganak, inborn, bulag po siya. Bulag po siya. At pag kwento namin, Julius, kinukwento niya sa akin, Pastor, minsan, kaming nahihiya sa kanya dahil sasabihin niya, kayong nakakakita, bakit hindi kayo umaasenso sa pagtugtog niyo? Ako hindi nakakakita. Dire-diretso ang asenso ko sa pagtugtog ko. At lalo na ngayon, naging Kristiyano siya, no? Halimbawa, kaya hindi mo siya kilala at sinabi, uy, Jezreel, bulag ka pala. Ay, nakakaawa ka naman. Sasabihin niya sa'yo, huwag kang maawa sa akin. Kaawaan mo sarili mo. Di ba? Parang ganun eh. Kasi ikaw na nakakakita,
Yung potential mo, hindi mo nararating. Ako hindi nakakakita. Kahit anong instrumento daw bigyan mo sa kanya, tutugtugin niya. At hindi lang basta nakakatugtog po. Di ba, Julius? Sobrang galing. Ito ang gagaling na nila, no? Saludo po sila dito kay Jezreel. Sana minsan mayaya mo dito yung magbigay ng patutuon niya. Paano nangyari yun? Kasi hindi siya nabaon dun sa kanyang pain. Hindi siya nabaon dun sa kanyang problema na hindi siya makakita. Hindi dumating sa punto na, Lord, kaya mo naman akong bigyan ng mata. Bakit hinayaan mong magkaganito ako? You see, pwede nating habang buhay na gawin to eh. Nasayangin natin ang buhay natin sa mundong ito. Puro lang tayo sisi, puro lang tayo pain, puro lang tayo. And that's what Satan wants to do in your life. He wants to steal from you what God wants to give to you. The best life there is in this world. He has the best blueprint para sa buhay mo. At hindi lang po ito, and I have come up with this book called Half Full. Ang author po isang babae na bulag. Isa siyang bulag. At marami po mga tao sa kanyang sulat. Sabi ng mga tao, alam mo, nalulungkot kami sa iyo dahil bulag ka. Sabi niya, huwag kayong malulungkot sa akin. Hindi ako nalulungkot sa sarili ko dahil sa pagkabulag ko. Alam niyo ba, sabi niya, siguro ganito rin sinasabi ni Jesus, kahit bulag ako, alam mo, yung aking pong kapasidad na pakikinig, nag-enhance, nag-double, nag-triple, maybe, nag-10 times better pa kaysa dati. Kasi itong babaeng itong binabanggit ko, dati hindi siya bulag eh. Nabulag lang siya. Sabi niya, ang aking pandinig ngayon, na-doble yung kapasidad. Ngayon, pati yung mga anak ko, hindi pwedeng yung parang dahan-dahan na, kasi hindi ako nakakakita, yung magtitipto sila na, you know that, alam ko, nararamdaman niya. Sabi niya, ibang klase yung kanyang sense of hearing ngayon. Sabi niya, may mga bagay siyang narinig na hindi niya naririnig nung nakakakita pa siya. Mga patak ng tubig. Ngayon, na-appreciate niya yung tawag doon, yung sipol ng hangin, in all this. Sabi niya, na-appreciate ko ito ng higit pa kesa nung nakakakita ako. At hindi pa dyan siya natapos. Sabi niya, dahil kasi naging mapagpasalamat siya. At nakita niya na kahit ganon, merong pwedeng gawin yung Diyos. Pwede pa rin tuparin ni Lord yung magandang plano niya sa buhay niya. So what this person did was begin to be really thankful and accepted kung ano yung meron siya, kung ano yung binigay yung kanyang kalalagayan, tinanggap niya yun. Pero hindi siya tumigil doon. At dahil dito, sabi niya, binigyan siya ng Diyos ng word of knowledge. Binigyan siya ng direction ng Panginoon. You know, marami mga tao, according to this book, ang nagpupunta sa kanya, nagpapapray, nagpapakounsel, at maraming nabibless, marami siya natutulungan. Kaya sabi niya, wag na wag kayong maaawa sa akin. Kasi kahit ganitong kalagayan ko, enjoy na enjoy ako, at alam ko na ang aking buhay ay may kabuluhan, at ako ay may naggagawa na masaya ako para sa aking Panginoon. Nadiskubre niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi lang Diyos ngayon at hindi lang Diyos sa kinabukasan. Siya rin yung Diyos ng nakaraan na kahit anong mga bagay na dumaan sa buhay mo noon, lahat ng ito, walang masasayang, kayang kumpunihin ng Diyos ang mga bagay na nabasag at buuhin at gawing maganda para sa kalahatian ng pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Minsan, iniisip natin, Pastor, namali ako eh. Namali ako sa desisyon ko, pumalpak ako. Hindi ako naging tama sa aking pakikitungo sa asawa ko, kaya nagkaganon. Hindi ako naging maayos na magulang. Hindi ako naging maayos na asawa. At dahil dito, punong-puno tayo ng guilt sa ating mga buhay. At yung guilt po, matindi ang gagawin yan. Marami pong pwedeng dalhin na pangit sa buhay natin kapag tayo na mabuhay sa guilt. Hindi mo kailangan manatiling buhat-buhat ang kalbaryo, ang problema ng nakaraan, pasan-pasan mo. No, you don't have to live that way. Bakit? Simple lang po. Kasi may pagpapatawad ang Diyos eh. At kapag ikaw totoong nakaranas ng pagpapatawad, yung pagpapatawad na naranasan mo, alam mo mangyayari niyan, dadaloy sa buhay mo yan eh. Yung totoong pinatawad, kayang magpatawad. Kasi naranasan niya yung pagtanggap ng Diyos sa Kanya, yung pag-akap ng Diyos sa Kanya, yung pag-intindi ng Diyos sa Kanya, yung hindi pagsuko ng Diyos sa Kanya, right? Alam natin yan. And when that happens, and when we really understand that, alam niyo po, lalabas yan sa buhay natin, dadalo yan sa buhay natin, and will be a blessing to many more people, more than you can imagine. Tandaan po natin ang katotohanan, lahat tayo mga makasalanan. At dahil sa matinding biyaya ng Panginoon,
Dahil sa kanyang pag-ibig, binuhos niya sa atin ang kanyang kapatawaran at tayo po ngayon ay pwede na rin magpatawad doon sa mga taong nag-mistreat sa atin, nag-abuse sa atin, nanakit sa atin, nag-betray sa atin. Dahil ang pagpapatawad po na totoo, pag dumating sa buhay ng isang tao, dadaloy po yan sa kanyang buhay. Himalang makalangit. Amen? Meron po akong kwento dito sandali. Gusto kong tingnan natin paano ba talaga maranasan yung change. Paano ba maranasan yung healing na gustong gawin ng Diyos sa atin. Diyan sa inyong outline. Ano? Sa storya po ni Zephaniah, kinikwento niya yung bansang Israel, yung Judah po. Kaya ang nangyari po sa bansang Judah po, nagrebelde sa Diyos, nilabanan ng Diyos, sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. At dahil sa kanilang kasalanan, walang pwedeng ibang gawin si God, kundi parusahan sila kasi may kasalanan silang ginawa eh. So dito makikita natin sa libro ni Zephaniah po, kailangan parusahan ng Diyos yung bansang Judah, mga Israelita po. At hindi lang yung bansang Judah, pati ibang mga karatig na bansa, yung mga Gentile nations, ganun din. Ganun po ang storya nitong Zephaniah, mga parusa ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng tao, yung pagtalikod sa Diyos, pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan, no? Maganda po, sa kahuli-hulihan ng libro ni Zephaniah, sabi ni Zephaniah, ito ang mensahe ng Panginoon, sabi niya, ibabalik ko ang Israel sa aking sarili uli. Ibabalik ko sila sa akin. Tapos hindi lang yung mga Israelita ang sinasabi ng pang-ibabalik sa kanya, i-restore niya pati yung mga ibang nations, ibang mga Gentiles o Gentile nations sa kanyang sarili. Tapos sa chapter 3 verse 17, ito po ang ganda. Ang sabi ng Bible sa pamagitan ni Prophet Zephaniah, sabi niya, "The Lord your God is with you." Bakit nangyari lahat ng ito? And here comes Zephaniah, sabi niya, nagkasala kayo. Pero ito sa verse 17, sabi niya, ang Diyos kasama ninyo. Ibig sabihin, kapag dumadaan pala tayo sa mga paghuhubog ng Diyos at sa panahon na tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, kasama ba natin si Lord? Ay maniwala ka. Sabi ko nga sa inyo, yung importanteng katotohanan, makuha natin, ang Diyos hindi nang iiwan. Talagang kasama natin ang Panginoon. Kaya lang kasi ang Diyos is a gentleman, hindi kanya pipilit, hihintayin ka niya. Sabi mo, Lord, welcome na po kayo, gusto ko na po talaga kayo eh. Pagod na po ako eh. So dito po, the Lord is good, sabi ni Zephaniah, with you. The Lord your God is with you. Is with you. Can you tell your neighbor, you know what? The truth is, the Lord is with you. Amen? The Lord is with you. At ang sabi dito, ito maganda, He is mighty to save. Matindi ang problema mo, pero mas matindi yung kanyang paraan ng pagliligtas. Amen? Matindi yung issue mo, pero mas matindi yung kanyang paraan na gagawin para iligtas ka. Kaya kanyang tulungan. Hindi pa tapos ang storya mo. Hindi pa tapos ang mundo mo. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo, ang mensahe na to. Amen. Ang sabi ng Bible, He's mighty to save. He's mighty to save. He will take great delight in you. Ang ganda nito. Kahit ganun ang dinaanan natin sa buhay natin, kahit dumating sa punto, nag-doubt tayo sa Kanya, tinalikuran natin siya, nag-rebelde tayo, kakatuwa po, ang sasabihin ko sa inyo, hindi galit ang Diyos sa inyo. Gusto niya kayong sumuko na sa Kanya para makita niyo na talaga naman kasi siya lang ang Diyos. At lahat ng ginagawa niya para ma-realize mo yun. At lahat ng ito ginagawa niya para ikaw sa kahuli-hulihan ay matuwa sa Kanya dahil ang ganda ng plano niya sa buhay mo at sa buhay ko. Maraming paraan ng demonyo para masira yung magandang gustong gawin ng Diyos sa buhay niyo. Pero sabihin ko sa inyo ngayong hapon, gusto ng Diyos pagalingin ang bawat isa sa atin. Ang ating Ama sa langit, gusto tayong pagalingin. Gusto tayong hilumin. So dito, sabi, He will take great delight in you. Ang ganda nito. Ibang klase si Lord. Ibang klase magmahal ang Diyos. Hindi natin kayang intindihin kung gaano katindi ang lawak at lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yes, you may have gone through this pain at mga pangyayari na napakapait. I understand all that. But it's not the end of you. I can heal you. I can restore you. I just want to encourage you. Grabe po ito kasi
Bang klaseng pinapakita kung anong klase si God. Nagtutuwid siya dahil mahal niya tayo. Pero dito makikita natin, and yet, in all this, sabi niya, I will take delight in you. And ito pa, maganda pa. He will quiet you with His love. How does it say sa NIV? The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Kumakanta ba si Lord? Tanong, kumakanta ba si Lord? I don't know kung kumakanta siya, pero ang sinasabi nito, yung kanyang emosyon, ini-express niya. Yung kanyang damdamin, ini-express niya, yung kanyang saya. Amen? Pag ikaw masayang-masaya, anong ginagawa mo? Kumakanta ka. What is this saying? Ganong klase ang pagmamahal ng ating Ama sa atin. So I'm trying to tell you, mga kapatid, focus your attention to your Heavenly Father who cares, who loves you so much. May isa pang verse na gusto ko makita natin, Psalm 37. Are you still with me? Kasi may mga panahon, aminin natin, ang tingin natin, inabando na tayo ni God eh. Lord, nasaan ka? Ba't nangyari to? Nasaan ka, Panginoon? Ba't hindi mo pinigil itong pangyayaring ito? Bakit hindi mo ako tinigil, Lord, sa paggawa ng maling desisyon? Ba't kailangan kong dumaan sa ganito mga problema? Panginoon, at somehow, para tayong na-stuck na doon. Parang may disyerto ka sa buhay mo at hindi ka makaalis. Alam nyo, meron pong daan para makaalis yan sa ganyang klaseng sitwasyon. Disyerto, tigang na kalalagayan. At ang sagot po, nasa Psalm 37. Ang ganda-ganda nito. Tingnan natin. Take delight in the Lord. Sa ibang salin, learn to delight in the Lord. Pag-aralan mo kasing maging masaya sa Panginoon. Pag-aralan mo kasing maintindihan ang katotohanan na mahal ka ng Panginoong Diyos. Na may planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Amen? Learn to say, Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari yon, Panginoon. Pero ikaw po ang Diyos ng nakaraan. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. At alam ko, Panginoon, ganun pa man ang nangyari, yung pain, lalagyan mo ng magandang purpose, Panginoon. Gagawa ka ng mabuti out of this very ugly situation. You are going to show me your great pleasure sa kalagayan na to, Panginoon. Psalm 37, he says, ito po ang susi ng kagalingan. Ito pong susi para makaalis tayo sa ganong kalagayan. Ano mang pong issue, ano pong burden o kalagayan na dinadala mo ngayon. If you want to begin to see God open doors for you and be able for you to be able to see that great future that has planned for your life. Psalm 37 verse 4 says, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Kadugtong yan, no? He will make your righteousness shine like the dawn, and justice of your cause like the noonday sun. Ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, ang susi sa lahat, hindi po yung matibay at malakas na pananampalataya para makaalis sa pagiging stuck sa isang pangit at disyertong kalalagayan sa buhay, punong-puno ng katanungan at mga issue at pait. It's not how much you do for God. Hindi po yon. Dito po sa verse na to, ang point lang po, simpleng-simple. It says, delight yourself in the Lord. Matuto kang ituon ng mata mo ngayon, hindi sa issue mo, hindi sa mga problema mo, kundi sa Panginoon. Amen? Matuwa ka sa Panginoon. Magsaya ka sa Panginoon. So sa halip na mamuhay ng puro regret, mamuhay ng puro pait, instead of that, you tell God, God, hindi ko maintindihan, hindi ko kailangang takpan ang mga pangyayaring ito na totoong masakit at mapait. But God, I will recognize you are in charge of my life. You are in charge of my life. You are in charge of my life, Panginoon. And you are the God of the past. Andun ka noong mga panahon na yon. At mabuti ka, Panginoon. Kaya mong baliktarin ang mga pangyayari para maging maganda, para sa kalulhatian ng pangalan mo. Lord, I will choose to trust in you. I think that's the better attitude to take, sister. Rather than living in regret. Sabi ng Bible, ang ganda eh. God is able to work all things together. Amen? God is able to work
all things together for good to those who delight in Him. Yes, to those who love God, to those who are called according to His purpose, na kahit matindi na yung sitwasyon na dinadaanan, they still choose to say, Lord, I will delight in You. Lord, You are in charge. Lord, You are the God of the universe. Lord, I don't understand this, but I know You are a good God, Panginoon. You make a decision if you want to move on. You need to make a decision para sa sarili natin. How powerful that is. Sabi ng verse na to, if you do that, if you delight in the Lord, sabi niya, yung righteousness mo, kapag siniraan ka, yung katuwiran na ginagawa mo, magliliwanag yan. At sabi ng Bible, hindi matatakpan niya ng kahit sino. Kasi magliliwanag yan katulad ng tanghaling tapat. Ibig sabihin, i-justify ka ni God. Amen? Makikita kang tama. Ha? Kaya sinasabi, don't panic, don't worry. God is in charge of your life. He is the God of the past. He can turn things around. Amen. At dami po mga ganyang patutuwa sa Bible. Joseph had experienced that. Moses had experienced that. Let's learn from these people. Ba't ko sinasabi ito? I just feel that someone here today, you may be going through situation, matinding kalagayan, and you're tired, and you don't know how to get out, and you're just going through the motion, and you're just saying, siguro ganito lang. No, you need to be more proactive. You need to be able to learn to tell God from your heart, Panginoon, totoo po, hindi ko maintindihan, but Lord, I will choose to look to You. I will delight in You. Merong mangyayari when we start to understand na kailangan merong mangyayaring pagbabago sa paraan ng ating pag-iisip. Sa inyong mga outline, no, I took the time because I just want to encourage you. Pero dito sa ating mga outline, ang unang-unang step na naniniwala akong mahalaga para mapatuloy ng ating Ama ang Kanyang ginagawang pagpapagaling sa atin, is that we need to have a change in our thinking. Change your mind. Sabi mo sa katabi mo, change your mind. Pastor, yung katabi ko, lagi ka nag-change ng mind. Itong problema, no? Anong change your mind? Baguhin natin yung paraan ng ating pag-iisip, yung thought pattern. Are you still there? Paano ko babaguhin yung thought pattern ko? Paano? Yan ang problema eh. Paano mo babaguhin yung thought pattern mo? Well, I'll tell you what. Kailangan mong itulak palabas yung lumang paraan ng pag-iisip. Yung lumang sistema ng pag-iisip. Kailangan mo itulak palabas. Paano itutulak ito? Anong gagawin mo? You begin to input the Word of God in your mind. The more you input the Word of God, the more the pattern of this world is being pushed out sa ating paraan ng pag-iisip. It's a process. Hindi one time, hindi overnight. So ang susi po ito, tandaan natin, you begin to offer your body to God. How? By the renewing of your mind. Lord, itong katawan to, dati akin, ngayon di na akin, sa'yo na. Binili mo ng iyong banal na dugo. Mahal mo ako. At dahil sa biyaya mo, inaalay ko ito, Panginoon. Paano mo iaalay ito? Itong katawan na to, na madaling matukso, madaling bumagsak sa kung ano-ano mga pita ng laman at layaw ng laman. Okay? By renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. By pushing out yung old thought pattern na natanggap natin sa ating buhat noon. So, ito po ang conclusion ko. I-renew natin ang ating isip ng salitang APT. Sabi natin APT. APT is anointed positive truths. Sabi natin anointed positive truths from the Word of God. Anointed positive truths. Amen? Unang-una po, Romans 5:8. Pakibasa po, Romans 5:8, go. Simple logic lang po. Kung ako noon sinner pa lang, mahal na ni Lord, how much more ngayon ako'y pinatawad niya at ngayon naging anak niya. Can you imagine that? Amen? Kung noon pa lang, makasalanan tayo, mahal na tayo ng Panginoon. Ang liwanag niya sabi, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi namatay si Jesus sa mga matitinong tao at malilinis at walang kasalanan. Namatay siya sa atin ng mga kasalanan because of His love. So, if God loves me when I was a sinner, sabihin natin, if God loves me when I was a sinner, I believe
God loves me even more now that I am forgiven. Bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. You have to accept the truth. Pastor, hindi ko feel. Hindi sinabi ng Panginoon na nagkakaroon lang yung puwersa at power ng Word of God pag feel mo na. Hindi po. Take hold of it by faith. Amen? Meditate the truth that you know is written in His Word. Lord, thank you. Romans 5:8 says, even before you love me, now you love me even more. Thank you, Jesus. At mamaya po yung damdamin susunod na because the truth will set you free. Amen? Romans 8:1, pangalawa, anointed truth. Romans 8:1 yan. Ang daling masaulo. Ngayon, wala nang condemnation para sa mga nakay Kristo Jesus. Kapag alam mo na tinanggap mo si Jesus, wala nang condemnation. Pag may condemnation, hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo yan. Amen? Sabi mo, Satanas, lumayas ka. Ako na nakay Kristo ay wala nang condemnation dahil kinuha ni Christ sa cross lahat ng condemnation ng kasalanan ko. Amen? Romans 8:28. Memorize this verse. This is another anointed truth. Anointed what? Positive truth. Let's read together Romans 8:28. Romans 8:28. Sabihin natin, God is always working in all things for my good. Sabihin natin ulit, God is always working in all things for my good. So, chillax. You don't have to panic. Lahat ng kalagayan, walang exempted. Kaya ng Diyos ayusin ang lahat para sa ikabubuti mo na nagmamahal at nagtitiwala sa Panginoon. That's why I'm saying, delight in God. Delight in God. Choose to have a different perspective now. He is not against you. He is for you. Amen? Romans 8:31. Malapit na, dalawang verse na lang po. Romans 8:31. Pakibasa, ready, go. What then shall we say to these things? If God is for us. Romans 8:31. Because God is for me, nothing can be against me. Amen? Amen? Romans 8:35-37. Let's read together. Go. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Pakidiretso. As it is written, for your sake, we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Okay, 37. Ready, go. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi ka lang conqueror. You are more than conqueror. Kahit na maraming mga paghihirap, maraming problema sa buhay, ako ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo Jesus na nagmamahal sa akin. Ito po ay mga katotohanang maaasahan. Pagka atin pong pinanghawakan at inintindi, alright, sometimes you have to recite these verses. Kapag dumadaan ka sa mga matinding, you have to take hold of this verse kasi magre-relapse ka, babalik ka sa default mo eh. Yung pagiging negatibo at madaling ma-depress at madaling malungkot. You know, may tendency po tayong bumalik doon sa dati nating setting eh, ng pag-iisip yung default natin. That's why you have to take hold of these words. You know, print it out and put it in a place where you can see it. Put it in your smartphone, right? Get back to it. Meditate on it day and night. Maniwala kayo itong katotohanan na to, hindi lang basta positibong katotohanan. These are anointed truths, anointed Word of God. It will set you free. It will bring healing into your soul. It will strengthen you. It will make you a beautiful person for the glory of God. Hallelujah. Okay, Romans 8:38 and 39, lastly. Ready, go. For I am sure that neither death, tingnan niyo to, nor life,
nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all. Meron pa bang exempted dyan? Wala. In all creation will be able to separate me from the love of God in Christ Jesus, my Lord. Bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Nothing, absolutely nothing in all creation can separate me from the love of God. God can make you whole. God can heal you. Allow the Heavenly Father to heal you. May mga tao po, ayaw i-allow si Lord na i-heal sila. Gusto nila na mag-heal sila sa sarili nila. Sasabihin ng Panginoon, if you don't want, I will not force myself. But let me tell you straight, you will not heal by yourself. Even time will not heal your pain. It is only when you change your mind, your thinking, and say, Lord, I need your anointed truth. I need to learn to delight in you. I need to be more positive. You are the God of love. Ano man ang naging pain, kaya mong ayusin, kaya mong pagandahin, kaya mong hilumin ang pain na to. At lahat ng mga pangit, pagagandahin mo at luluwalhatiin mo ang pangalan mo. At sa pamagitan nun, yung layunin mo, Panginoon, masusunod sa buhay ko. Iba ka, iba siya. Walang iisa, nakaparehong storya tayo. Pero lahat tayo, hinuhubog ng Diyos para ang storya natin sa kauli-hulihan ay isang maging magandang storya ng kabutihan, ng biyaya, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. I want you to watch this video and then I will call people to come here because I believe the Lord wants to heal many of you today. All this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground?